Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, trionferà. Bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà! Avanti popolo alla stazione, rivoluzione, rivoluzione, avanti popolo alla stazione, rivoluzione, trionferà. Bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà! Più frontiere, con i confini, rosse bandiere, o proletari alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà! Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa trionferà. Bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, bandiera rossa deve trionfar, e viva il comunismo e la libertà, e viva il comunismo e la libertà! Hello. He's back. Who's back? Teachers Amboy is back. Magandang umaga sa inyo. Kape lang ako. Yossi Ole. Sa muling pagbabalik ni Teacher Amboy, ang pag-uusapan natin ay kaugnay ng pagbagsak ng feudalismo sa Europa. Pero kailangan nating baybayin sa pamamagitan ng historiko-materialismo ng siyentipikong pagsusuri ni Karl Marx sa kasaysayan ng lipunan ng daigdig. Una, sa panahon ng tribal primitibo, na kung saan ang mga tao ay namuhay ng komunal, ang lupa ay pag-aari ng lahat. Mahabang panahon yun, libo-libong taon yung ganong sistema ng lipunan. Hanggang sa nagkaroon ng mga pinuno na tuklasan ang pagtatanim, ang binhi ng pagtatanim, at kailangan nilang protektahan ang kanilang mga pananim. Kaya dumating ang panahon ng alipin. Nagkaroon na ng pag-aari ng mga kalupaan mula sa komunal o pag-aari ng lahat ng lupa. Ngayon ay teritoryo by teritoryo nagkaroon ng pamunuan ng mga alipin, ng hari ng alipin. Mahaba rin panahon yun. At sa kalagitnaan ng panahon ng alipin ay ang istorya ni Jesus. Kasi istorya lang sa mga scholar, kasi hindi malaman kung talagang totoong may Jesus. Kasi sa panahon ng alipin ay maraming pinapako sa krus. Kasi ang alipin ay pwede mong gawin ang anumang bagay sa kanya. Kaya mo siyang patayin ng walang krimen na nangyayari. Alipin, lipunang alipin. Yan yung panahonan sa kwento
ni Jesus. At sa bandang huli ng lipunang alipin ay yung pagsibol ng imperyo ng Romano. Mahaba rin yung panahon ng imperyo ng Romano. Ito ay nagsimula sa 500, yung nagsimula nga sa panahonan ni Jesus, yung kwento ni Jesus, umabot yan hanggang sa 500 AD o yung sinasabing pagkamatay ni Jesus. Ibig sabihin, mula kay Jesus, dumaan pa yung 500 taon, yung sa English yung AD, yung after the death. Kaya mahaba rin yung panahon ng lipunang alipin. Nung papabagsak na ang Romano, yung imperyo ng Romano, ito ay nalalapit ng palitan para sa isang sistema na tinatawag na feudalismo. Mamaya, ang pinakasentro ng ating talakayan ay may kaugnayan sa pagbagsak ng feudalismo sa Europa. So 3 lipunan na yung ating tinalakay, mula sa tribal primitibo komunal, tapos alipin, 1000 taon din yan, tapos yung pagbagsak ng feudalismo sa Europa na nagsimula sa 500 AD hanggang ika-18 siglo. Kaya ang haba nun, ilang siglo yan? 13 siglo yung tinagal ng feudalismo. Sa isang siglo ay 1,000 taon. Kaya times 13, 13,000 years. Yan ang feudalismo sa Europa. Ang kasunod naman sa feudalismo, mula 1800, ibig sabihin yan, 1,700 years pagkatapos mamatay si Jesus. Okay? So mula dyan sa 1800 hanggang sa kasalukuyan, na ang sistema ay kapitalismo. Nasa sistema tayo ngayon ng kapitalismo, na kung saan ay naghihingalo ang sistemang kapitalismo sa kasalukuyan. At ngayon, mahigit na rin 100 taon ay patuloy na lumalakas naman ang sistema sa loob ng kapitalismo, ang sistemang sosyalismo. So, ilang klaseng lipunan lahat yan. Mula sa primitibo tribal komunal, pinalitan ng sistemang alipin, tapos pumalit ay feudalismo, ngayon ay kapitalismo, tapos ang kasunod niyan, yung sinasabi ay ang nagaganap na sa loob ng kapitalismo, ang sosyalismo. Pero ang sesentruhan natin ng pagtalakay ay ang pagbagsak ng feudalismo sa Europa. Bagamat ang feudalismo ay kalat din sa buong daigdig, sa Europa, sa China, sa Japan. Nga lang sa Japan may ibang pangyayari kung paano nalusaw ang feudalismo ron. Hindi na natin tatalakayin yun. Kung gusto nyo balikan kung ano nangyari sa Japan, panoorin nyo yung aking ikalawang episode na industrialismo. Okay? Sige, simula na tayo. Bago natin talakayin ang sentrong paksa natin ngayon, ang feudalismo sa Europa, kailangan muna nating malaman ang ilang mga karakter at mga bagay-bagay
sa loob ng sistemang feudalismo. Una, yung tinatawag nilang manor house. Kung napapanood niyo yung mga pelikula, yung pelikula ng mga hari, yung mga nag-iispadahan, yung hari ay may mga kastilyo sa labas ng kaharian at pinamumunuan yun ng mga lords. Yung mga kastilyong yun yung tinutukoy dito na manor house. Kapag merong isang kastilyo sa isang lugar, malayong lugar, ang manor house kasama sa kanyang pag-aari, yung kastilyo at ang malawak na kalupaan sa paligid ng kastilyo yun. Yan yung manor house. Yung manor house na yan ay may sarili ring istruktura. Yung lord na siyang pinakamataas, tapos yung lord na yon ay may mga basal. Yung basal, yun yung katiwala at advisor ng lord. Tapos yung lord ay may sariling mga patakaran na sinusunod ng lahat ng nakatira sa kanyang malawak na kalupaan. Kaya yung lord, siya na rin ang nagiging hustisya sa pamamagitan ng kanyang mga batas, yung kanyang mga patakaran. Yan yung tinatawag na manor court o korte ng manor. So yan yung manor. Ang sumunod ay yung basal. Yung katiwala, advisor ng lord. Yung basal ganun din. Parang lord. Meron din siyang, merong ibinigay sa kanyang ang lord na tinatawag na chief. Tinatawag na fief. Parang manor house, yung fief ay mayroon ding malawak na kalupaan. Tapos, yung basal ang nasusunod dyan. Subalit, yung basal, kaiba sa lord, siya yung nangongolekta na mga parte ng mga produkto na sinaka ng serf o ng magsasaka. Nangongolekta siya, tapos yung kanyang mga tauhan na nagtatrabaho sa lupa ng basal ay paminsan kung hindi nagbibigay ng parte ng kanilang produkto ay nagbibigay ng serbisyo sa basal ng pagtatrabaho o kaya pagiging militar sa panahon ng kaguluhan na ikinukuman ng Lord. Naobliga yung mga tao doon na sumama sa anumang giyera sa labanan na nagaganap sa kalupaan ng Lord. So yan yung basal. Ang sumunod dyan ay yung serf. Sa ngayon, sa feudal na sistema, ang pinag-uusapan lang natin ay Panginoong may lupa at magsasaka. Ang serf ay hindi lang siya basta magsasaka. Kaiba siya sa magsasaka. Dahil ang serf, bukod sa nagsasaka siya sa lupa na ipinagkatiwala sa kanya ng basal, siya rin ay nagsiservisyo sa basal sa pamamagitan ng pagtatrabaho o kaya pagsama sa militar sa panahon ng kaguluhan. Hindi katulad ng magsasaka na nagsasaka lang siya. So yan yung serf. Okay, so alam na natin ang ibig sabihin ng magsasaka o pisante. So magkaiba yon yung serf at magsasaka. Kaya ang pinag-uusapan natin dito ay ang relasyon ng Lord
at ng serf. Yan ang ibig sabihin ng feudalismo. Pero mamaya, babasahin natin ang ibig sabihin ng feudalismo. Kasi maraming hindi magkasundo ang mga scholar kung ano ba talaga ang sistemang feudalismo, ano ba talagang ibig sabihin nito. Pero magbabasa tayo ng isang particular na definition ng feudalismo. Tapos yung guildmaster. Yung guildmaster, ito yung mga maliliit na nangangapital, pero bukod sa nangangapital siya, gumagawa siya ng sarili niyang produkto. So meron siyang shop, tapos meron siyang mga tauhan, mga skilled worker, at meron siyang mga apprentice. Yan yung guildmaster sa panahon ng feudalismo. Okay? So, yung salitang emancipation, paglaya, yung salitang dissolution, pagkabulo, yung salitang antagonismo, kalaban, yung utopia, yung isang lugar na wala naman talaga doon. Okay? So, yan yung ilang mga bokabularyo na dapat nating maintindihan dito sa loob ng sistemang feudalismo. So, simula na tayo. Ang kaugnayan ng kapitalismo sa kasalukuyan sa pagbagsak ng feudalismo. Ang sistema ng lords at serf, ang sistema ng Panginoong may lupa, magsasaka. Tumungo muna tayo sa kahulugan ng feudalismo. Noong ika-10 at ika-18 siglo, ang feudalismo ay isa ng sistema sa lipunang panahong medieval sa Europa. Sa China, sa panahong Shao, 1046 to 256 BCE, at sa Japan sa panahon ng Edo, 1603 to 1868 CE, kung saan ang halpunan o erarkiya ay itinatag base sa lokal na kontrol administratibo sa pamamagitan o distribusyon ng mga kalupaan sa mga fiefs o lupang regalo ng mga lord sa kanyang mga basal. Ang isang Panginoong may lupa o lord ay nagbibigay ng fief kasama ang pangakong suportang militar at proteksyong legal kapalit ng kung anumang kabayaran sa taong tumanggap nito yung basal. Ito ay maaaring sa forma ng serbisyong feudal na maaaring kahulugan ay serbisyong militar o ang regular na pagbabayad ng produkto o pera. Ang lord at ang basal ay kapwa malaya at ang salitang feudalismo ay hindi tuwirang idinidikit sa mga serf na hindi malaya, sa mga may matataas ang katungkulan sa lupa na kanilang sinasaka. Ang dominanteng panlipunang sistema sa panahong medieval Europa kung saan ang mga nobility ang may tangan ng kalupaan ng korona o kaharian kapalit ng serbisyong militar. Ang mga basal ang siyang naging tenant ng mga nobles, samantala ang mga magsasaka ay inoobligang manirahan sa lupa ng kanilang Panginoon o Lord at magbigay galang, magtrabaho at magbahagi ng kanilang produkto na kapalit ay proteksyong militar. Mula sa salitang feudales, ibig sabihin ay bayad o fee, at feudum, ibig sabihin ay fief, na ang tinutukoy ay kalupaan ng estado. Ang bayad o fee ay tumutukoy sa lupang ibinigay, fief, bilang kabayaran sa regular na serbisyong militar. Ang ugat ng sistemang ito ay sa kapanahunan pa ng Roman manorial kung saan ang mga manggagawa ay nabibiyaan ng proteksyon habang naninirahan sa isang malawak na lupang estado. Ang mga basal, advisor at katiwala ng Lord ay tumatanggap ng kita mula sa lupa
may kapangyarihan sa kanyang nasasakupan at maaaring ipamana ang ganitong karapatan sa kanyang mga tagapagmana. Ang pagbagsak ng feudalismo. Habang pabagsak ang sistemang alipin ng Roman Empire noong 500 AD, ang mga may-ari ng lupa ay unti-unting nagpapalit ng sistemang alipin patungong serfdom o feudal na sistema. Isang sistema kung saan ang mga laborer na hindi malaya ay itinali sa pagtatrabaho sa lupa. Dahil sa pagbagsak ng pangrehinal na sentrong kapangyarihan at kawalan ng mga opisyal na pamunuan, ipinagpatuloy ng mga manor lords ang pangongolekta ng mga upa at pagtatrabaho sa mga di malaya na serf at mga nangungupahang magsasaka. Noong ika-18 siglo, sa ilalim ng isang sistema ng kasunduang pagmamay-ari ng lupa, tinatag ang mga counties at nagtalaga ng mga court upang pamunuan ang mga rehiyon ng kanyang nasasakupan na ibinigay ng Court of Charlemagne. Sinimulang ikonsolida ang kanilang kapangyarihang lokal. Pinairal ang kanilang kontrol sa mga mamamayang naninirahan sa kanilang kalupaan at nagtatag ng kanilang sariling mga patakaran. Dahilan ng pagdami ng mga malilit na kahiraan, bawat isa ay nagmamay-ari ng manor o kalupaan ng estado. Bawat isa ay may manorial court. Ang kalupaan ng manor ay sinasaka ng mga di malayang manggagawa o magsasaka o serf. Noong ika-14 na siglo, isang matinding sakuna sa pampublikong kalusugan ang naranasan na humagupit sa buong Europa, ang Black Death o bubonic plague disease, isang virus na tangan ng mga kulisap na nailipat sa mga daga na lumaganap sa buong Europa. Mahigit kumulang sa 1/3 bahagi ng kabuuang populasyon ng Europa ang namatay. Ang karamihan sa mga taong namatay ay mga serf. Kahalintulad sa mga namamatay sa ngayon, ang mga manggagawa, mangilan-ngilan lang sa mga lords ang namatay. Sa feudal na manor, nalilika ang lahat ng klaseng produktong agrikultura at lahat ng klaseng pagkain, damit at mga likhang bagay o crops. Huminto ang lahat ng produksyon sa lipunang feudal at di makapagpatuloy, hindi makapagtrabaho dahil sa terribling sakit na tumama. Bahagi lang ito sa mga dahilan bago pa man tumama ang terribling sakit. Ang feudalismo ay nakakaranas na ng mga matinding problema sa mga nagdaang siglo. Hindi makapagpalago ng produksyon sa pagkain dahil sa kakulangan sa kaalaman hinggil sa taba ng lupa. Kaya naman hindi makapagpalago ng ani sa mga tanim at alagang hayop habang patuloy na tumataas ang bilang ng populasyon na nagdulot ng kagutuman, panghihina at pagkakasakit. Kaya naman nang tumama ang sakit na virus ay madali silang tinablan. Katulad sa COVID-19 ngayon, mabilis na tinatamaan ng sakit ang mga may hina. Ang mga kasalukuyang dumaranas ng iba't ibang klase ng sakit, ang may sakit sa baga, sa puso, diabetic at iba pa. Ilan sa mga lords ay namamatay rin, kaya naman walang nagpapatakbo ng manor kung saan ang mga serfs ay may sakit na rin at hindi makagampan ng mga gawain o kaya'y namatay na. At kaya naman ang buong sistemang feudal ay nagkawatak-watak at pabagsak na. Sa mga panahong yaon, may mga papaunlad na mga lungsod ang Europa at sila rin ay apektado ng sakit na Black Death. Ang mga mamamayan sa kalungsuran ay hindi mga lords at serfs. Sila ay maliliit na craftsmen at merchants. Sila rin ay hindi ligtas sa pagkamatay. Kaya naman, nagkaroon ng paghiwa-hiwalay o
o disintegration ang lipunang feudal. Katulad rin sa kasalukuyan ay dinaranas ng sistemang kapitalismo ang disintegration. Hindi na napapanatili ng mga serfs ang manor. Tinakbuhan na nila ito kasama ang kanilang mga kaanak at mga magulang kung saan dito sila ipinanganak at nanirahan. Tumungo sa mga liblib na kagubatan upang takasan ang sistemang feudal na gumuguho na. Sa kagubatan, sila ay naging mga bandido, mga hinahabol ng batas, katulad sa sikat na kwento ni Robin Hood. Ang katangian ng isang serf, tangan-tangan ng serf ang lupa bilang instrumento sa produksyon na kanyang ginagamit, na ang kapalit, kanyang ibinibigay ang ilang parte ng mga produktong naiiluluwal o kaya naman bahagi ng kanyang serbisyo sa pagtatrabaho. Ang serf ay may kasiguruhan sa kanyang pamumuhay kapag siya ay nagbabahagi. Tatlong pamamaraan upang ang serf ay makalaya. Maaari siyang tumakbo patungong kalunsuran at magtrabaho bilang handicraftsman, kundi man produkto at serbisyo ang kanyang ibibigay sa kanyang lord, pera na lang ang kanyang ibabayad at siya ay magiging malayang tenant, o kaya naman patalsikin, patayin ang kanyang lord at ang basal at siya na ang magiging may-ari o Panginoong may lupa. Sa madaling salita, alinman sa tatlo, pwede siyang maging kabilang sa uring nagmamay-ari at pasukin ang kompetisyon. Kaya naman, hindi na mapanghawakan ng mga lords ang mga tumakas na serfs. May mga sakit na rin ang mga lords. Ang mga serf ay nangangamatay at nagsipagtakas. Ang buong sistemang feudal ay niyuyugyug. Meron ding nagsitakas patungong kalunsuran. At matuklasang laganap rin ang nakakahawang sakit. Gayun din ang sinapit ng mga merchants na nawawalan ng mga empleyado, hindi makapagpadaloy ng mga produkto mula sa isang lugar patungo sa ibang lugar. Sa nagawain ng mga merchants kung saan sa ganito sila kumikita. May kailangang dapat gawin. Ang unang ginawa ng feudal na mga lords upang mahugisan ang kanilang siglo ng feudalismo sa Europa ay muling pagtatag ng kaayusan. Kailangang mapahinto ang disintegrasyon ng buong sistema kahit pa malaking bilang ng lords at milyong mga serfs, merchants at mga pag-alagala sa lungsod ang mga namamatay at may mga sakit. Mula sa huling bahagi ng pagbagsak ng Roman Empire, 500 AD hanggang ika-14 na siglo, ang sistemang feudalismo ay umiral bilang desentralisadong sistema. Isang lord dito kasama ang kanyang mga tagalingkod at mga lord sa iba't ibang mga dako paroon na nagsasarili at walang sentrong namamahala, mga napuno na sa sentralisadong pamamahala ng Roman Empire at ang lahat sa nakalipas ng mga siglo ay desentralisado. Dumating na sa hantungan ang pagiging desentralisado at kailangan ng bumalik sa pagiging sentralisado. Isang makapangyarihang pamahalaan na nakaupo sa tuktok ng kabuuan ng lipunan. Itinalaga ang pinakamalaki at mas malakas sa lahat ng mga lords at tinagurian itong hari. Ito na ang simula ng sistemang monarkiya na nagsilbing nag-iisang monarkiya sa huling bahagi ng pag-iral ng feudalismo sa Europa. Isang kapangyarihang estado ang tugon sa naghihingalong sistema. Ang kapasyahan ng sistemang feudal ay natipon bigla mula sa desentralisadong sistema patungong sentralisadong sistema ng pamamahala. Feudalismo mula sa ika-5 siglo hanggang ika-14 na siglo na masyadong watak-watak, halos walang ugnayan sa isa't isa
sa pagitan ng mga lord at sa pagitan ng mga lords at serfs sa iba't ibang lugar at dako. Kakaunti lang ang nagaganap na palitan, pakikipagkalakalan ng mga produkto, katulad ng Poland sa hilaga at Portugal sa katimugan. Halos di pansin na may lugar na Poland at Portugal dahil ito ay mga bansang estado at wala silang katulad nito. Sila'y watak-watak na lipunan, isang paghihimagsik sa sentralisadong pamamahala ng Roman Empire bago pa dumating ang feudalismo sa Europa, na pagpasyahan na kailangan nilang muling itatag ang kaayusan, ang pangingibabaw ng lords, ang pagpailalim ng mga serfs. Kung babagsak ang feudalismo, magkakagulo ang lords at kailangan nilang itong mapigilan. Ito ay mapanganib at lubhang kailangan ang kaayusan at mapagpasyahan na magtanghal ng isang lord para sa isang makapangyarihang katungkulan, isang super lord na mangingibabaw sa lahat ng mga lords, na may konsentradong lakas na makapagbibigay ng proteksyon sa iba pang mga lungsod na magbabanta ng panganib. Ginawang hari ang super lord, ang naging isang monarkiya, ang pinakamakapangyarihang lord na nagkokontrol ng lipunan. Sa huling ika-14, 15, 16 at ika-17 siglo, nagawang tuldukan ang desentralisadong feudalismo sa Europa at tumungo sa pagiging sentralisado o mas kontroladong mga estado na pinamumunuan ng emperor, tsar, kaiser o kaya naman isang hari. Ngunit may ikalawang bagay na kaganapan sa ilalim ng feudalismo sa Europa upang ito'y tuluyan ng bumagsak. Ang isinagawang pagliligtas para mapanatili ang feudal na sistema ay sinabayan ng mga gustong higitan pa ito para sa panibagong sistema. Ang buong istruktura ng lords at serf ay hindi na tinatanggap ng marami sa kanilang mamamayan. Nauunawaan ng mga serf ang patuloy na kagutuman na sila ay madaling tinatamaan ng mga sakit dahil hindi ang handa ang sistemang feudal upang kanila itong ang sistemang feudal para sila ay pangalagaan mula sa pagkain, damit, tirahan, sa mga bagay para sila ay magkaroon ng mga makataong pamumuhay. Hindi na kaaya-aya para sa maraming tao ang sistemang feudal upang kanila itong layuan at ibasura. Bunutin ang kanilang pagkakaugat mula sa lupa at tumungo sa kalunsuran malayo sa mga lords. Naging pangkaraniwang mamamayan na lamang ang mga serfs mula sa pagkakakulong ng mahabang panahon mula sa kanilang pinanggalingan. Isang bagong sistema ang umusbong, yaong may dalang kunting kayamanan, kinakausap ang mga walang-wala para sa isang kasunduan. Ang mga wala ay inalok ng trabaho ng mga may kaunting kayamanan o kapital, bibigyan ng kaunting halaga o sahod para sa kanilang arawang pagtatrabaho, at lahat ng kanilang magagawa o malilikang produkto ay mapupunta sa namuhunan sa pagtayo ng isang lugar na pagtatrabahuan at mga kagamitan sa produksyon at iba pa. Ito ang pagsibol ng relasyong namumuhunan at empleyado. Ang halaga ng produktong nalikha sa paggawa ay ilang beses na doble sa ibinayad na sahod ng namumuhunan. Bilang simula ng pagpapalago ng kayamanan na magiging puhunan o kapital sa dahan-dahang pagpapalawak ng kanyang negosyo hanggang sa ito ay maging ganap na isang pabrika o kumpanya. Ang sahurang manggagawa ay may pagpipilian, magtrabaho para sa arawang sahod o magutom hanggang sa mamatay. Sa madaling salita, ang kapitalista at manggagawa ay nagkasama
sa pagsibol ng panibagong sistema sa ilalim ng sistemang feudal. Ang paglikom ng dambuhalang kapital ay nagresulta sa tinatawag na Industrial Revolution noong kalagitnaan ng ika-18 siglo na nagsimula sa England, lumawak sa buong Europa, tumawid sa Amerika, kinopya naman ito ng Japan, kaya nakatawid sa kauna-unahang industrial na bansa sa silangang Asya. Ito ang pagsibol ng panibagong magkatunggaling puwersa sa lipunan ng mundo, ang uring borgisya at ang uring manggagawa. Mula sa pagkalusaw ng mga sistemang panlipunan, lipunang tribal primitibo, nagpairal ng kumun na pag-aari ng kalupaan, pagsapit ng lipunang alipin hanggang sa pagbagsak ng Roman Empire na nagsilang sa lipunang feudal na sistema, ay kasaysayan na punong-puno ng tunggalian ng mga uri, tunggalian sa pagitan ng nagsasamantala at pinagsasamantalahan na humantong sa serye ng pag-aaklas. Ito ay kakaibang sistema at ito ay hindi na feudalismo na sistemang lords at serf. Ito ay kapitalismo, bagong sistema ng kapitalista at manggagawa na nagsimulang yumabong sa sinapupunan ng feudalismo. Sa kanayunan at sa kalunsuran, desentralisado saan mang dako. Hindi ito isang personal na bagay, kundi isang panlipunang estado sa produksyon. Hindi ito pinahalagahan ng mga lords, subalit sila ay natatakot sa umuusbong na bagong sistema na pwedeng magpabagsak sa kinagawiang sistema. Matagal na panahon, dahan-dahan lumalakas ang kapitalismo hanggang pagsapit ng ika-18 siglo, handa na itong kumalas sa ilalim ng kapangyarihan ng isang haring feudal. Kaya naman, ang masa ng mga manggagawa na mga empleyado sa kalungsuran kasama ng kanilang mga boss ay winakasan ang paghahari sa ano pa mang natitirang sistema sa ilalim ng lipunang feudal. Gayon din ang ginawa ng mga Pranses, kaya lang mas higit at literal nilang ginawa ang pagpugot ng ulo ng hari sa pamamagitan ng guillotine. Inilibing ang kasalukuyan ang nakaraan. Dalawang bagay sa pagbagsak ng feudalismo: ang pagkaguho ng pang-ekonomiyang sistema na pinalala ng pandemyang Black Death o bubonic plague. Una, ang malakas na pag-unlad ng mga makapangyarihang estado na tumaliwas sa desentralisadong feudalismo, at ikalawa, ang paglago at paglawak ng bagong sistema sa sinapupunan ng lumang sistema. Sa kasalukuyang panahon, nababahalang kapitalismo na maaaring magkaroon ng isang insidente sa pagitan ng paulit-ulit na panahon ng paghina ng ekonomiya sa tuwin ay ika-7 taon na masabayan ng isang krisis na walang kaugnayan sa ekonomiya. Kapag ito'y mangyayari, magsisilbi itong isang malaking sakuna. Ano ang ibig sabihin nito? Maaaring magkaroon ng pandaigdigang giyera tulad ng naganap na economic depression noong 1930 at economic crash noong 2008. O kaya naman, climactic disaster, mga pagbaha, tagtuyot na madalas na nangyayari, at ang panibagong non-economic crisis tulad ng viral pandemic, isang sakunang pangkalusugang global na nagaganap sa kasalukuyan. Ang COVID-19 virus, wala pa rin nakikitang solusyon, ang sabi ng ilang siyentipiko. Maaaring tumagal ng 40 taon bago tayo muling makapamuhay ng normal. Ang sistemang kapitalismo ay hindi handa rito, kaya naman mabagal ang pagtugon nila rito. Di tulad sa mga sosyalistang bansa gaya ng Cuba
at Vietnam ay halos walang naitalagang pagkahawa o pagkamatay sa COVID-19 virus. Hindi kaya ng mga kapitalistang bansa tulad ng Amerika at mga bansa sa Europa ang ganito kagrabing sakuna. Kaya naman, kahit gaano pa karaming pera ang maimprenta ng US Federal Reserves upang ibuhos sa pagsagip ng kanilang naghihingalong ekonomiya ay walang katuturan. Ano pa man ang ginagawa ng mga pampublikong kalusugan ay walang saysay. Sa sistemang kapitalismo, kailanman sa kasaysayan ay hindi nakatugon sa tuwinay pagsulpot ng pang-ekonomiyang krisis. Nabubulok na ang sistemang kapitalismo. Ito ay nagdulot sa buong mundo ng sobrang paglalayo ng mahihirap sa mayayaman. Sobra-sobra ang dami ng mga mahihirap na tao sa mundo. Siyam laban sa isa. Kulang sa atensyong medikal, kakulangan sa tirahan, dagsa ang mga walang trabaho, pagkasira ng mga likas na yaman, climate change, rasismo, neoliberalismo, digmaan, pasismo at marami pang iba para ituring itong kriminal ng sangkatauhan. Sa pandaigdigang pananaw, may pagkakahilintulad ang kasalukuyang kaganapan sa huling bahagi ng kaganapan ng feudalismo sa Europa. Sa mahigit na isang siglo, sa ilalim ng sistemang kapitalismo, ang sistemang sosyalismo ay patuloy na nagpapalakas at umuusbong, katulad ng kapitalismo sa sinapupunan ng feudalismo. Ang interes ng mga pinagsasamantalahan ay patuloy na isinusulong at lumalawak sa pangunguna ng uring manggagawa na naghahapag ng panibagong alternatibong kaayusang sistemang pang-ekonomiya. Sosyalismo. Ang paggawa ay dapat isang pangkaraniwang gawain sa komunidad, isang tao, isang bahagi, isang boto. Walang sino man ang maluluklok sa kapangyarihang magpapasya sa pamamahagi ng mga produkto ng lipunan, isang demokratikong komunidad na di nagpapahintulot ng kawalan sa trabaho, handa sa anumang tagtuyot, pandemya, pampublikong kalunsugan, paglusaw sa relasyong kapitalista at empleyado, walang rasismo, walang pasismo, walang giyera, at iba pa. Ang patuloy na pagsasanib puwersa ng uring manggagawa sa buong mundo ay handa ng harapin ang pagpapalaya ng bungos. Handa ng harapin sa pagpapalaya ng buong lipunan mula sa paglusaw sa anumang uri ng pagsasamantala, pananakot, panggigipit, pagkilala sa uri at tunggalian ng uri. Manggagawa ng buong daigdig magkaisa, kapitalismo ibagsak, isulong ang sosyalismo.